Maraming salamat po mga supporter ni Gwen, sa mga viewers, sa patuloy niyong pagsubaybay sa journey ni Gwen at sa mga project na ginagawa niya. What's up mga ka-Gwenny? It's Megan, your one and only the Kala Gwenny, and I'm with Sushi na makulit. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Isang magandang araw mga Gwenny, at ito na po yung labing isang araw na paggawa dito sa bagong project na ginagawa dito sa harap ng bahay ni Gwen. At sa ngayon po ay hinantay-antay natin yung mga magtatrabaho, yung team ni Kuya Carpenter, para may pagpatuloy yung mga ginagawa dito sa bagong project ni Gwen. At yun po, napaganda ng sikat ng araw, kahit na kanina ay umuulan. Ngayon ay sumikat na yung araw, pagkita na siya. At sana ay tuloy-tuloy na rin yung pagganda ng panahon. Kahit may sama ng panahon sa parting taas, ay apektado pa rin tong parte itong ng sa bayan namin. At sana ay magpatuloy itong gumagandang panahon para naman mamaya makapagtinda kami ulit. Kasi kagabi ay hindi kami nakapagtinda kasi halos magdamag yung ulan. Hindi na masyadong malakas, ano lang, yung katamtaman lang. Kaya lang yun nga ang problema, umulan. Pag ganon yung sistema, ay wala talagang pumapasyal dyan sa boulevard. May nagbukas kagabi, dalawang lang yung tindahan. Kaya lang wala silang customer kasi nga umuulan. Yun ang number one na problema dyan. Kapag umuulan ay kung meron namang maligaw ay kunti lang, kasi hindi naman magandang mamasyal habang umuulan. Yan po mga Gwenny, at antay-antay na lang po tayo kung anong oras sila dadating para may pagpatuloy po nila yung ginagawa dito sa panibawang project ni Gwen sa harap ng bahay niya. At yan pa, nakatayo na yung mga poste at nabuwasan na rin po yung lahat ng tie beam palibot. Ayan. At na-prepare na rin nila po yung anilyo sa ilang poste na pagkakabitan ng biga. At siguro ay mag-ano na muna sila ngayon, bubuhos itong mga poste, tanggal yung forma sa baba sa tie beam, tapos lipat naman dyan sa mga poste. Ang ginagawa nilang ganyan ay para malesin na rin yung yung ginagamit na plywood, para may magamit dun sa pagdating sa gagawa na sila ng maglalatag na sila para sa slab. Kasi kung ikakat nila lahat itong plywood na to, ay sayang naman. Oo nga, kung sabay-sabay yun mapupormahan tong poste, pero pagdating na mag-i-slab na sila, maglalatag, ay wala na yung lalatag nila. Pero kaya ganun yung ginagawa ni tatay, yung matanda na kasama dito sa nagtatrabaho. Ganun naman daw yung gagawin, forma ng mailang piraso, at lipat-lipat lang yung para makatipid nung gagamitin. Tama naman yun. Kasi hindi naman sa yung
pagpapatagal sa trabaho. Kasi ano sila eh, pakyaw. Alam nila yung ginagawa nila. At syempre, nagko-contribute din sila ng ano, yung makakagaan sa mga gastusin. Kasi nga, kaya nasabi ko kanina, kung ikakat nila lahat ng plywood para lang sa forma, ay mamang problema din sila. Or yung financier. Kasi uulit na namang bibili ng plywood para sa ano, sa slab, pang sapin. Ayan po. At siguro tama naman yung sinasabi ko. At in-explain kaya ganito yung nangyayari. Wala namang masama, tama naman yung takbo ng trabaho. Yan po mga kawini, at sana ngay tuloy nang gumanda yung panahon. Medyo umambon-ambon na naman para naman makapagpatuloy sila ng nung ginagawa at nagkaroon ng maraming muka or magandang muka itong ginagawang bagong project sa bahay, sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan po, abang-abang na lang po mga kagweni. At yan po muna yung update ngayon. Bayat buya tadi. Timbangan mo yan sa nakulong para sa pagpahan. O baba pa. Tama nga, buhok ini. Yan mga kagweni, at galing pa ako sa hardware at bumili itong additional materials. 9mm pang anilyo, 10 kilong tie wire. So yung ipapakain sa pakakaon sa simento. Pakakaon sa simento. Yung para sa ano, outlet sa ilaw, gas switch. Ayan, sasama na sa buhos, pagbuhos ng simento, kasi para hindi na mukan ba oy tuki sa Tagalog ka tuki, tik-tik tik-tik, ano gadan, spy. Tik-tik ni sa Tagalog tinitikawan. Ang Bicolon mo magtoke. Tik-tik ba ga spy? Aswag. Nga tiktikan mo rong ito kung ano nangyayari sa ito. Ay magsinsil. Magsinsil na sa atin magayo-gayo. Ngarad pa sa kawoy. Ay, ngwan ko no. Titis-tis na. Ako sa naman nagkuntulad ko. Kulang man sa kahoy. Kulang na sa angin na di pwede. At biglang bungus yung ulan kanina. Nasa ano ko, San Vicente. Inuna ko muna yung pag-order ng kahoy. Kasi yung kahoy pa lang ilalatag doon sa para sa slab ay hindi pa nakasama doon sa sa estimate na pinakuha noon nung naunang 100 pieces. Kasi hindi naman pwedeng hindi matibay yung mga tukod, mga kakapitan ng tukod, tapos yung forma. Kasi yan, simento. Pag hindi mo ginawan ng paraan para mapatibay, ay madali lang yan babagsak. Kaya ganun yung nangyari, nagdagdag ng mga kahoy. Kasi yun pala ang medyo hindi naman natin masisisi yung tao na hindi makalimutan yung ibang mga gagamitin. Yan, tao lang naman, lahat naman tayo nagkakamali. Ika nga, nobody's perfect. Ayan, mga kagweni.
Ay, where may ano, 10 kilo. Kung may sobra, bawas na lang dun sa taas na gagamitin. Hindi na masasayang yung mga materyales na yan. Lahat yan magagamit. Kaya nga hindi ma-eksakto yung estimate kasi mas maganda raw yung ano, yung wag sumubra para hindi masayang. Ang tama lang, kung may kulang, dagdag na lang. Para hindi naman masayang yung mga materyales na binibili. Yan po mga Gwenny. At patuloy nga po silang gumagawa. Ano na, pupurman na sila ng ano, poste. May 3 poste nang nakatayo. Bubuhusan na lang yan. Ayun yung nasa harap ng bahay ni Gwen. Kaya nga magdadagdag ng plywood kasi ayan, kailangan nilang magtabas ng extra para mapadali yung pagpuporma ng mga poste. Kasi kung asa lang dun sa mga ilang pirasong forma na papalit-palit ay medyo matatagalan yung trabaho. Kaya sabi ni kay carpenter, kailangan natin magdagdag ng forma. Nagdagdag nga sila ng tao ngayon, isa, para daw mapabilis-bilis yung trabaho nila. At dahil linatag nga nila yung trapal kasi para hindi sila maantala kapag uulan. Ayan po. At yan naman po yung update ngayon mga Gwenny sa ika-10 araw na paggawa dito sa panibagong project ni Gwen sa harap ng bahay niya. At salamat sa mga viewers na may nagko-comment na oversize daw yung bakal para sa bakod. Hindi naman po yan bakod. Halata namang hindi bakod yan kasi may mga kaharap na poste at meron din sa loob. At saka talagang napakalaki niyan kung sa bakod lang naman. Kaya abang-abang na lang po mga Gwenny kung ano yung mga susunod na mangyayari dyan. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ko na kung ano talaga yung plano dyan. Kasi kung sasabihin ko wala na kayong abangan. Yan po mga Gwenny. Kaya lang, abang-abang lang po tayo kung ano talagang magiging itsura nito ng ginagawang project sa harap ng bahay ni Gwen. Medyo matatakpan ng konti yung bahay, pero makikita pa naman yan. Hindi naman yan totaling tatakpan. Ayan po mga Gwen, yan na muna po yung update po natin ngayon dito sa kalahating araw ng paggawa. Pang 10 araw na po nila. Okay, abang na lang po sa susunod na vlog. At ayan, iayos ko na lang po yung parking ng tricycle. At bababa na ako para naman dun sa iutos naman sa akin si Ate Mama para mamalingki siguro sa pangtinda mamaya dito sa Boulevard. Ayan, medyo tanghali na ako. Ayan mga Gwenny, maraming salamat at maraming salamat po mga supporter ni Gwen, sa mga viewers, sa patuloy nyong pagsubaybay sa journey ni Gwen at sa mga project na ginagawa niya. Ayan po. Bitaw ko po para hindi magbalik.
Gwenny at resume na po ng panghapon na trabaho dito sa pang-10 araw na patrabaho sa bagong project ni Gwen sa harap ng bahay natin. At tunan po natin kung ano na yung mga ginagawa nila. Dumating na yung in-order ko kaninang kahoy, additional na kukulamber para sa gagamitin sa paglatag sa slab at ibang forma. Pinadagdagan ni Kuya Carpenter ng kahoy kasi para madagdagan yung mga formang gagamitin para mapadali yung trabaho, at yun na nga yung ginagawa nila ngayon.
Tapos na dun sa isang poste sa unahan. Tapos na nabuhusan. Ito naman yung pangalawa. Sa ito yung binubuhusan nila ng semento. At inayos naman ng iba niyang kasamaan itong ibang forma. Mga Gwenny at overtime po sila kuya carpenter niya kasama niya ay pati yung pin niya para makakumplituan itong 4 na posting mabuhusan kahit ano na past 5 na ay pinatrabaho pa rin nila yung dapat trabaho. Overtime. Huwag na magawa ng makalas. What's up mga kagani? It's Megan, your one and only the Kalagani, and I'm with Sushi na makulit. Hi Sushi! Gutom na yan si Sushi. Naubos na kasi yung foods niya. So, mag-order ulit tayo. So, ayun mga kagani, ang update po natin dito sa pinapagawa nating secret. Dito sa new project natin dito sa harap ng bahay. So, ito na po ang kalagayan for today's video. Nabuhusan na rin iyan. So, mag-aantay tayo bukas na mabaklas din yan para maipusit na yung pagbuhos din dun sa natitirang poste. Yung 4 na poste dun sa unahan. Yun, no? So, inuna muna nila Kuya Carpenter yung dito sa mismong harap ng bahay. And si Dada, busy na po siya sa paghakot ng mga kagamitan sa pagtinda dun sa boulevard. So, Sushi. Curious si Sushi. Ito, mga natitirang kabiliya at ibang materyales. Dun pa yung semento. Tapos, kapag nagkulang yung semento, mag-order pa yan si Dada ng ilang sako. Madami pa.
marami pang tatapusin dito. Naman na yan, dapat poste. 4 na poste. Pagpapak natin to. Tapos doon naman sa 4 sa harapan. Kaya mas madali na ngayon yung trabaho. Ang gigigulo ko kay Sushi. Si Sushi kahit ilang, mga 1 week plus, hindi ko pa pinapaliguan kasi mayat-mayat umuulan, baka lamigin to. Mabango pa rin siya. Ang bango-bango ng bebe ko na sanayan ay. So, sorry mga kagani kung parati akong late sa pag-update sa inyo. Pero, andyan naman si Dada para mag-update sa inyo. So, ayun, still, updated kayo. Hindi lang ako yung nag-update sa inyo. Si Dada lang talaga. So, ayun, ako taga-transfer ng video habang nag-vlog si Dada, tapos ako yung nag-edit, nag-upload. Syempre, nag-edit pa kasi ko ng thumbnail ng i-upload ng mga vlogs para magandang tingnan, hindi yung random picture lang ganun. At ito si Pogi, inaamoy si Sushi, no, baka kagatin mo si Sushi. Ayun, hanggang dito na muna ang vlog natin for today's video. So tomorrow ulit mga kagwini tomorrow ulit mga kagwini, at mapapanood nyo yung mga trabaho dito sa harap ng bahay. So bye muna.